Bakit daw nung tinanong ako kung ano ang nagawang good governance ni Inday bilang Vice President, ang sinabi ko ay nakapagtanim siya ng 1 million trees plus sa buong Pilipinas. Tapos ang ibibida nila ay yung mga nagawa ni Lenny na puro din naman ayuda. Guys, we are talking about good governance here. Yung pagbibigay ng ayuda ni Lenny, nagagawa din naman yan ng mga offices na may mga budget. Hindi naman yan good governance. That's bare minimum. Ang problema nga sa inyo, galit na galit sa 4-piece, pero bidang-bida si Lenny na puro ayuda din. Meron din yan si Inday. Ayan o, meron din. Kung i-research mo lang, OVP Relief Operations, lalabas. And even during disasters, isa ang OVP sa nauuna na rumeresponde. Also, maliban dyan, naglagay si Inday ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para mabilis dumulog ang mga Pilipino at makakuha ng tulong. Sorry pero hindi kasi ako naniniwala na ang good governance ay puro ayuda. Again, ang mga ayuda-ayuda na yan ay okay naman, lalo na during the time na nangangailangan ang mga inaayudahan mo. May mga times talaga na ang ayuda ay necessary. Example, nung pandemic. 'Di ba? Since walang trabaho ang mga tao, hindi nakakalabas, kailangan ng ayuda. 'Di ba kayo nga, galit na galit sa 4-piece. Pero sa totoo lang, meron naman talaga tayo mga kababayan na talagang nangangailangan ng konting push sa buhay. Ang problema lang kasi sa 4-piece ay yung sistema, yung pag-verify at yung corruption ba, na imbes na hindi naman sila pasok sa 4-piece, hindi naman qualified, ay ipapasok kasi kamag-anak ni ganon, kamag-anak nito, ganon. So, good governance si Lenny kasi siya ang queen of ayuda. Yung libreng sakay nga ni Inday 'di ba? Gamit na gamit during the time of baha, during the time na mataas ang pamasahe and everything. Talagang ginagawa ito kapag kailangan talaga itong mga ayuda ni Inday. While si Lenny, kahit hindi naman masyadong kailangan, yun pa rin ang kaya niyang ibida. So, babalik na tayo sa tree planting kung bakit yon ang binida ko. Ito pa lang ang sinasabi ko pero kung malalampasan nyo to, then magdadagdag ako. Bakit tree planting? Kasi para sa akin, ang good governance ay hindi puro ayuda. Good governance is also about effective and efficient use of funds. Yung hindi mo kailangan ng malaking budget para lang makagawa ng something na long term. Hindi mo kailangan ng malaking budget para makagawa ng proyekto na talagang papakinabangan ng hindi lang henerasyon ngayon, kundi ng mga susunod pang mga Pilipino. Also, it should be responsive sa pangangailangan ng mga Pilipino. It should also be responsible. So ngayon, na ang problema natin ay global warming, problema sa polusyon, ang problema natin baha, bagyo at kung ano-ano pa, Sierra Madre, 'di ba? Inday Sara na hindi binibigyan at pinapahirapan sa kanyang budget, walang masyadong pera para masolusyonan katulad ng mga flood control projects at kung ano-ano pa, ay nag-isip ng way kung paano makakatulong dito sa pagbaha, dito sa polusyon, dito sa kung ano-ano pang problema ngayon, global warming, and that is to plant 1 million trees. At hindi siya tumigil doon. Ang target lang nila is 1 million pero tuloy-tuloy pa rin sila. At ganon ang good governance. Again, yung ayudang-ayuda na yan, even mga barangay, even mga munisipyo, mga city, mga congressman, lahat yan may paayuda. So, it's not something creative, it's not something new. Okay? Even si Inday meron yan. At mas systemic pa nga sa kanya at mas mabilis lapitan ng mga tao through her satellite office. So, that's not good governance. One example of irresponsible na pagbibigay ng ayuda. Naalala nyo ba itong spaghetti na pinimigay nila Lenny Robredo na exposed? So this is during pandemic. Imagine, tas ipapakain yan dito sa pamilya na to, sa bata na to. Kaya bidang-bida ko si Inday. Kasi si Inday sa Davao City, debt-free,
Insurgency free, kailangan mo talaga ng budget dyan. Kaya niyang gumawa ng mga proyekto na nagamit ang mga budget. At kaya niya ding gumawa ng mga proyekto like etong tree planting na talagang long-term solution and responsive sa pangangailangan ng mga tao na hindi kailangan ng masyadong budget. And that is good governance.